pwedeng ba magpa-year-end audit for freelancers or pwedeng hindi na? The answer is depende. Hello guys, my name is George. I'm a freelancer's tax advisor at GA Consulting. What we do is we are empowering online freelancers through simple and stress-free tax compliance. Ayon, depende or pwedeng hindi na. Pag ginamit mo yung 8% income tax rate option, yung nare-recommend namin dahil simple tax compliance siya, yun yung isang benefit. Wala na yung financial statement audit, hindi na siya required. Pero optional siya. May mga freelancer kasi na nagpapa-audit din para meron silang audited financial statements dahil hinahanapan naman sila minsan ng mga bangko sa kanilang mga housing loan, ganyan. At meron din naman freelancer, pag pinili mo yung graduated income tax rate option tapos nag-itemized deduction ka. Pag less than 3 million ng annual income mo, kailangan mong mag-submit ng financial statements kasama ng annual income tax return mo. Pag lumagpas naman ng 3 million, tapos ang ginamit mo is graduated income tax rate option, itemized deduction, required na meron ding audited financial statements. So, ganun siya. If you are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.